posible nandiyan na yan, i-assume natin, let's say may 18, may 20, i-assume natin, hindi na natin nahabol yung mga sa airplane kasi hindi naman lahat naglalagay ng address, ng telephone number. Nung nag-fly naman yung airplane, hindi naman nila alam na kailangan address, telephone number, di ba? Ganun pala kahalaga yon. Ito mga assumption ko po, based on data, based on common sense, tsaka history ng mga past epidemics. Actually, mga dating epidemics, nahuhulaan ko rin yan eh. Kahit noon pa, sabi ko, kailangan ko to i-share sa inyo. Wala po akong contact sa any politicians, walang issue to. Alam mo, buhay to eh. Dapat tama lang tayo. Magugulo yung computation natin kung hahaluan natin ibang consideration eh. Medical to, buhay natin to, hindi natin alam anong mangyayari. Tataas pa ba to? Bababa pa ba to? Sabi ko nga, medyo pataas pa tayo. At hopefully, pag nakita natin yung peak, bababa na. At pag bumaba na sa ibang bansa, expect natin sa Pilipinas, late kasi tayo, syempre 2 weeks ang incubation period, doon pa lang tataas. Hopefully, wag sa gano'n tumaas. At hopefully, limited transmission lang. Wag tayo magsusustain dito ng daan-daan. Paano malalaman kung may daan-daan cases? Tingnan sa mga schools, sa mga offices, meron bang maraming tinatrangkaso? Parang trangkaso, meron ilan na ospital. Ang flu pala, mas mababa, ordinary flu, mas mababa ang mortality rate, 0.1%. Meron kasi ako mga maling nababasa. 0.1% lang, so 1 in 1,000. Ito, 2 to 3%. So, coronavirus is 20 to 30 times stronger and more deadly than the ordinary flu. Tsaka hindi natin alam yung character pa nito. At isa pang issue natin sa coronavirus, meron siyang 2 weeks incubation period. Ibig sabihin, sa loob ng 2 linggo, walang sintomas yung pasyente, pwede pa siya makahawa. Yun ang tingin ng mga eksperto. So, i-assume natin nga, baka nakapasok na sa atin. Kaya minsan, kahit i-quarantine natin, mag-thermal scanning tayo sa mga airplane, meron pa rin makakapasok. Kasi baka pumasok siya, wala pa siya. Pero kailangan pa rin natin, syempre, bantayan. At least yung mga may sakit, makakontrol nila. Pero i-assume natin, baka meron na rin nakapasok. Ngayon, sasabihin na iba, Dok, ban na lang natin lahat na tao. Ban dito, ganyan, i-block. Hindi po kakayanin. Unang-una kasi, pandemic na siya eh. Buong mundo na siya. Pero tama, yung magbaban tayo doon sa mga mararaming lugar. Like sa Wuhan, China, sa China. So, temporary ban tayo. Ngayon sa Hong Kong, parang sila na rin ang magiging temporary ban na rin. Kasi 18 cases. So, pag meron na rin 2 bansa, paano kung ang Pilipinas dumami yung kaso? Paano kung tayo rin i-ban sa buong mundo? Paano kung hindi na makalis mga OFWs natin? Nakikita nyo ba? So, yun po, wala tayong control doon. Kaya sinasabi ko ngayon, mag-ingat tayo, lahat tayo hugas kamay, huwag muna dikit-dikit sa matataong lugar, mag-mask kayo, kung walang mask, tela, walang problema dyan, para mag-limited transmission lang tayo. Huwag tayo mag-sustain. Kasi mamaya, sabi natin, kayo, kasalanan nyo. Mamaya, tayo naman ang maban eh. Possible po yan. Alam yan ng mga doctors. Based on history, maraming mga sakit dito sa Pilipinas. Kung merong kakalat, may possibility sa atin. Sabi nga ng WHO, ayaw namin mag-sustain dyan sa ibang bansa. Saan mag-sustain? Yung bansang mahina ang health system. Yung bansang mahina ang gamutan. Yung bansang hindi malinis sa mga paghuhugas. Doon. Tsaka syempre kung marami tayo na-access. So sa akin, pinakamaganda ngayon, tulong-tulong tayo. Huwag manira sa iba. Sakit to eh. Walang pinipili to. So huwag muna tayo magsisi na ibang tao. Kasalanan nito, kasalanan. Hindi po nakakatulong. Ang nakakatulong lang ngayon ay mag-ingat sa sarili, hugas kamay, protect yourself. Yung tamang protection lang, hanggang dun lang naman yan eh. Nakahugas ka na kamay, nakamask ka na, nakaiwas ka na sa kaya mo, hanggang doon eh. Wala ka naman choice, papasok ka pa rin. Kailangan mo pa rin kumita ng pera, di ba? So, ganun lang tayo. Tapos, pag ginawa na natin lahat, pinalakas natin katawan natin, yun na po. We did our best medically, sa gamutan, pray na lang natin, and hopefully, bababa din yan. And lastly po, tandaan natin, alam nyo, during epidemics, based on history, dyan lumalabas yung pinakamababait na tao. Dyan rin lumalabas ang pinakamasasamang ugali. Okay, yung iba talagang selfish na, bahala na. Meron nga iba, yung iba namamatay na lang sa kali, talagang ganunan kasi nagpapanik na sila. Pero meron din dyan talagang nagsasacrifice. Lalo na yung mga health workers na at high risk sila.
Kahit nga yung doktor nga sa China, may namatay. Very high risk. Kahit nga sa hospitals ngayon, mas higher risk kasi doon pupunta eh. Kaya para sa akin, kung hindi malala ang sakit ninyo, kung matatawagan nyo lang yung hospital, tsaka na lang pumunta. Kung malala. Kung malala, may pulmonya, tsaka magpa-check. Pero otherwise, kung konti lang ubo-ubo, gagaling naman 98%, baka maganda wag na lang pumunta para hindi tayo makakalat ng sakit. Okay? So, pero disclaimer pa rin, kung sa mapakiramdam, may pulmonya, hindi makahinga, pupunta. Pero kung hindi naman kailangan, malakas naman, huwag tayo ganang pupunta kasi doon din possible kumalat. So, kailangan natin dito, alerto. Hindi ko sinasabi mag-panic. Hindi mo tayo nagpa-panic eh. Pero wag rin yung complacent na, bahala yan, wala. Pag complacent kasi hindi mo ginawa, mahirap magsisihan kasi buhay ito. So, kailangan natin mag-unite. Wala mo nang kung ano nung partido, anong lahi, anong relihiyon. Wala po. Lahat tinatamaan ito. Puso na pagmamahal sa kapwa. Ito, actually, pwede ito maging best of times. Eh. Like, let's say, sa pamilya nyo, merong may sakit. Diba? Minsan, pag merong may sakit, may malalang sakit si tatay, si nanay, doon minsan nagbabati yung pamilya, nag-unite, o doon din minsan nag-aaway. So, mga Pilipino tayo, show our best. May dahilan ang Diyos para dito.